Gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa lahat. Lalo doon sa naging asal ko kay tatay. Ay nako, stop ko muna, masters. Naiinis na ko. Hello mga stories! Welcome back sa another content na naman. Okay mga stories, no? Siya na naman, si Easy Garage Time na naman tayo, no? At nagsalita na ang bida ng ating teleserye itong mga nakarang araw, no? At nag-upload na si video si Boy Easy Garage para sagutin mga akusasyon sa kanya, no? Marami na nag-expect na baka may malino na paliwanag o baka ayusin niya yung unit. So, baka naman may pag-amin na naging pagkakamali. Pero nung napanood ko itong video na to, mga sos, hindi ko alam kung matatawa ba ako o may inis eh. Kasi itong ang daling sabihin na hindi tayo perfecto, hindi lang sasabihin, ang daling sabihin na kasama yan sa sistema. Pero ang tanong kasi dito, no, paano naman yung mga buyer na naglabas ng pera para sa unit na may lihim na sakit, no? Kaya ngayon, no, panoorin natin yung malaking payag na to at imayin natin ang bawat linya ang binitawan niya, no? So, yan, diretso na tayo. Let's go, master. Ito basic garage. So yun mga idol, good morning sa inyo lahat. Para sa mga nagsasabi sa akin na ako'y manloloko ng buyer, pinalaki ako ng maayos ng magulang ko, mga boss. At yun naman kasama naman talaga sa negosyo ang ganyang mga sistema. So inaamin ko rin naman mga boss, meron din naman akong pagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Tapos kayo na bahala umusga sa akin. Tapos sa lahat ng mga basher ko, I love you all. Kayo na bahala mga boss kung ang tingin nyo sa akin ay masamang tao. Kayo na bahala umusga sa akin. Ganun naman tayo dito sa Pilipinas eh. Okay, so ito mga stories, no, narinig yun, no, parang ang dating niya tayo pa masama eh. Dahil inusgahan natin siya eh. O sige, isa-isa natin yung mga hirit niya dahil kailangan na natin ilagay sa tama yung diskurso na ito, no. Una, ito niya ang not perfect card. Sabi niya, inamin niya naman na boss, meron din tayong hindi naman tayo perfecto. Boss, alam niyo natin na walang tao perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Pero iba yung pagkakamali sa paghiling lang eh. Kapag nagkamali ka sa pagkabit ng tornilyo, yan ay imperfection. Pero kapag alam mo nang sira ang cylinder head ng unit, base na rin sa lumalabas na info, no? Tapos, ibebenta mo pa rin sa isang inosenteng buyer na hindi mo sinasabi ang totoo. Hindi imperfection tawag doon. Ang tawag doon ay pagnanakaw ng tiwala at pera. Huwag mong gamitin ang pagiging hindi perfecto para takasan ang pananagutan mo sa trabaho mo. Pangalawa, ito naman, kasama sa sistema. Sinasabi niya kasama daw yan sa sistema. Anong sistema? Ang sistema ba ng buy and sell ay mag-scam ng kapwa? Ang sistema ba ay magbenta ng bomba? O sirang unit tapos bahala na si buyer paglabas ng garahe? Kung yan ang sistema mo, boss, ikaw lang yun. Okay? Huwag mo idama yung buong industriya ng buy and sell. Buy and sell industry. Maraming marangal at car dealers na bago ilabas yung unit, sinisiguro nilang roadworthy at walang itinatagong sakit. Ang sistema ng maayos ng negosyo ay integrity. Kung wala ka wala kang karapatan magnegosyo. Pangatlo, ang I love you values ng Diyos ko. My goodness. I love you all the way. Kayo na, bahala mo mga stories na. Ito naman tinatawag na gaslighting eh. Imbes na sagutin yung technical issue, bakit bumubula yung radiator, bakit may pressure, ang naging sagot niya ay pilit niya pinakukumbaba na halong skakasin. Di judgmental ang mga tao. Ang mga tao nagre-react base sa ebidensya. Nakita namin yung video, napanood namin yung paano
naman pinalayas at pinahiya mo yung mekaniko na nagsasabi lang ng totoo kasi hindi yung pangusga. Boss, may sabi siya. Boss, yun ang observation sa ugali na trabaho mo. Yun. At saka sa mga nagsasabing, I love you sa passions. Style nyo, bulok. My goodness. Alam natin lahat yung ginagawa mo lahat, mo lang yan para magmukha ng biktima ng cancel culture. Pero ang totoo, ikaw ang nagkasa sa karapatan mong bayar na makuha ng maayos na unit para sa pera pinaghirapan nila. Well, ang katotohanan kasi dito ang iniintay ng mga tao ay hindi alabi ang iniintay dito. Ang iniintay dito, yung sige, dahil may problema yung unit, babalik ko yung pera nyo o ipapagawa ko sa maayos dahil gamit ang sarili kong bulsa. Parang gano'n, di ba? Yan ang professional. Wala hindi niya parang walang accountability. Di ba? Okay sana yung dapat, kung sasabihin mo lang sana, yun, ibalik ko yung pera, ipapagawa yung maayos na gamit sa sarili kong bulsa. Pero wala Sarili mo yung pinahiral mo. Pero yung nag-video ka lang, nagpapaawa. Boss, hindi radiator ang bula rito. Kundi yung mga rason mo. Yun yung next, susunod. Ito. Okay, mga stories, kanina, di ba, may mga taong marunong humingi ng tawad, no? Meron din naman yung mga taong marunong lang nagsasabi ng sorry. Di ba na sorry? Pero halatang may pakayo umupa ng init, hindi aayos naman. At dito na ako nabanas ng bago ng kabanata itong issue na to. Kasi habang mainit pa rin sa publiko yung ginagawa ni tatay sa mekaniko, no? Habang sariwa pa sa tao yung pambabastos, yung pagmamataas, yung paglalagay sa alanganin ng tiwala ng buyers, may lumabas ng comment, no? Mula sa isang netizen, na nagpapakilala siya ng anak ng mekaniko. At ito, diretso na sinabi niya, no? Hintayin mo AC Garage, ipapatulpo kita dahil sa ginawa mo sa papa ko. Ilalaban ko yan sa Tulfo sa Monday. Pupunta ako sa Tulfo ng maghintay siya, may balik sa kanyang lahat ng ginawa niya sa papa ko. Mga stories ng as of recording, hindi ko alam kung pumunta ba siya o hindi, or hindi ko alam kung kasi for now, no, parang hindi ko natin nakita ito. Kasi wala pang wala pang update para dyan. So, yan, yung mismong payag mula kay Jenny Corpus, ito yung anak niya yung mekaniko doon, nag-comment siya. So, at sa panibagong video, no, Boy AC Garage, ang malino na sentro na sinabi niya. Na ito, no. So, panoorin natin yung saglit ito. Ito, galing ito kay Boy AC Garage. Ito yung kanyang statement. Ito, totoo. Sige, play mo na. So, ayan mga boss. Bali, magandang umaga nga pala po sa inyong lahat. Bali, po pala, gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa lahat. Lalo doon sa naging asal ko kay tatay, pasensya na po, hindi ko rin naman po gustuhan yung nangyari. So binidyoan at pinost ko lang po din yun para for safety lang din namin syempre mga boss. Pagdating kasi dito parang medyo na di ba nyo, nagagalit. Pero yan mga boss, humingi po ako ng pasensya. Sorry po sa lahat ng na yung pinakita ko asal mga boss, hindi ko rin po talaga kagustuhan yung nangyari na yun. At ayun, humingi rin naman po pala ako sa mga ng pasensya sa mga mekaniko na parang na-degrade daw sila, gano'n. Pasensya na po. Ayun mga boss, bali po sa mga gusto po mag-walk-in dito sa garahe, waste lang po ninyo, pin location nyo lang, waste lock. Boy AC New Garage, General Trias, Cavite mga boss. Ulitin ko lang po ulit, pasensya na po sa napakita ko pong pag-aasal, pasensya na po talaga, sorry po sa lahat ng mga tingin na ako yung masamang tao. Hindi po ako masamang tao mga bossing, ako po yung mabait talaga, pasensya na po sa lahat. So yun mga boss, bali papakita ko nga po pala sa inyo lahat ng mga available wheels pa po natin dito sa garahe. Bali ito, mabilisan lang, Ford Escape mga boss na 2012 model automatic transmission, ice cool aircon po mga bossing ko.
pwede nyo na puntahan dito sa garahe. Bibigay ko na lang po ng 220,000. Negotiable pa po tayo dito mga boss. So pwede nyo na pupuntahan sa garahe. Okay, ginamit mo lang sila. Ito nga po pala yung pinareserve sa ating ni bossing kanina na Toyota Revo. Reserve na mga boss. Pasensya na po sa lahat ng mga naunahan. Tapos ito nga po pala yung ating Ford Fiesta mga bossing ko na 2011 model. Ginamit mo for marketing yung pagsasorry mo. Napakasaliwan nito mga boss. Manual transmission. Sir, sa mga boss. So, kapag tayo, ang nakasalit pa din yung timer. Isa din naman sa akin. Uy! So, kaya naman po yung mga boss. Bigyan mo rin. Bigyan mo na 160,000 mga boss. Tawag ito. Pagkasip ko mga boss. Ang alcohol is yung pinatanggas sa hindi naman natin pinatanggas sa bakit naman? Oo, wala yun. So, ayun, 165 negotiable mga boss, pwede mo na punta sa garahe. Tapos, ito nga po pala yung ating Ford Everest mga boss na Ay, nako, stop ko muna, masters. Naiinis na ko. Ginagawa kasi parang marketing yung ginagawa niyang marketing purposes ang pagsasorry niya. My goodness, naiinis ako. Masters, no, ito sa akin lang Well, unang-una, naiintindihan ko yung bakit galit yung anak niya. Kasi ito magiging totoo tayo, no? Kung nakita mong pinaiya yung tatay mo sa camera, no? Yung nakita mo yung kino-question yung yung alam niya, no? Tsaka kung nakita mong pinagmumukhang mali ng isang veteranong mekaniko sa harap ng publiko, malamang magagalit ka rin, di ba? Hindi yan simpleng sensitive lang yan, ha? Tsaka hindi yan pa-victim, hindi yan pinagtatalo sa magulang niya. At sa totoo lang, no, may point naman siya, no? Kasi kapag ang isang tao ay pinahiya mo sa publiko, huwag kang magulat kung ang publiko ka rin sisingilin. So, ayun. Master, number 2, yung apology video. Sorry, kung i-relate ko, is 1 to 5, sa akin, 1 out of 5 sa akin. Sorry. Kulang sa pero ang dating sa akin kasi kulang sa sincerity. Ito lang pinaka ko dito, observation ko. Parang nagiging solid ang sorry mo. So gitna ng paghinginan ka, bigla ka lilipas sa sales talk. Pasensya sorry daw, hindi siya masamang tao. Biglang ganito, Ford Escape, ganitong presyo. Ford Fiesta, ganitong presyo. Honda Civic, ganitong presyo. Vios, negotiable. Everest, available. Montero, puntahan nyo sa garahe. Boss, ano bang talaga ito? Apology video or live selling? Diyan mawawala ang bigat ng sinasabi mo Kung talagang taos puso ang paghihingi mo sa tawad, ang focus mo dapat ay yung maling asal mo, yung nasaktan mong tao, yung dapat mong itama. Tapos yung accountability mo, ewan ko lang kung saan saan bang katawan mong accountability. Wala. May nag-comment niya sa akin dyan Tinan mo ito sa comment section, sa aking dati kong content. Ito, babasahin ko siya din na nainis din Ito, galing ito kay Grounded Mika. Sabi niya, ang problema kay AC, bulwak, no accountability. Madali lang siyang kausap. Panay ang bara kay tatay, Ay, Karamanyo boy. Ayan, di ba? Di ba yung sinasabi ko? Hindi yung parang, sorry na nga, ito na nga yung kotse ko, baka gusto yung alam mo, ito sa akin, real talk lang, hindi apology ang dating dito. Damage control ang dating dito. Sinasabi. Number 3, ito, hindi sapat ang, hindi ko kagustuhan ang nangyari. Boss, sino ba yung gusto sino ba may gusto ng iskandalo? Siyempre wala, di ba? Pero hindi yan ang tanong ko dito. Ang tanong ko dito, bakit umabot sa ganon? Bakit pinost mo pa? Tapos, dinilit mo ba eventually? Tapos, bakit mo hinayaan mapahiya sa isang matandang mekaniko sa publiko?
Bakit mo kinailangan pang i-frame yung parang transparency? Ang ending, public humiliation. Kasi pwedeng-pwede naman hindi i-upload yun eh. Pwedeng-pwede naman siyang ayusin ng pribado. Pwede mo naman ang hindi mo gawing content. Pero ano ang ginawa? Pinost mo. Tapos parang dinilit mo, pero andyan na lahat eh. Nira-upload na lahat eh. Pero so huwag mong sabihin, huwag kang bahagi ng naging sunod. Ikaw ang nagsilbi ng mitya dito. Number 4, yung linya, hindi ako masamang tao, mabait ako talaga. Hindi ikaw lang dapat magsabi niyan. Kasi isa dito yung pinakaayaw kong linyang marinig na issue na may accountability. Hindi po ako masamang tao. Mabait na talaga ako. Brad, hindi yan set Hindi yan set declare yan. Pinapakita yan sa gawa. Hindi nasusukat ng mga kabaitan ng pagbigkas nito sa camera. Nasusukat yan sa paano ka makipag-usap sa tao. Paano ka umawak ng reklamo. Paano ka umamin ng mali. Paano ka bumawi sa nasaktan mo. Okay? Kasi kahit sino pwedeng magsabi ng camera na mabait siya. Pero kung ang recorded behavior mo ay mayabang, agresibo, mapanlait at defensive, sorry hindi tugma yung mga sinasabi mo sa nakita mong tao. Kaya sinasabi ko talaga 1 out of 5 yung apology rating. Tututusin. 1 out of 5. Tututusin 0 out of 5 na yan eh. Ito, yung pinost mo para sa safety and transparency. Well, gasgas na sa akin yan, yung mga ganyang depensa mo. Marami ang talagang gumagamit ng salitang transparency para gumanda yung tunog sa ginawa nila. Pero hindi lahat yung naka-video ay transparency ha. Take note. Minsan kasi may mga control of narrative lang yan. Okay? Ito sa kaso niya, itong kaso niya, no? Ito ang tanong ko. Kung transparency talaga ang habol mo, bakit di mo rin ipinakita ang malinaw na pag-verify sa concern? Bakit di mo pa rin sinagot na maayos sa issue? Bakit di mo rin sinabi kung konkretong gagawin mo para may tama ang mali? Okay? Kasi ang tunay na transparency, hindi lang pinost ko. Ang tunay na transparency, may kabuuan, may konteksto, at may pananagutan. Tapos yung pag-release ng usapan, well, na-stress ako talaga ako, tutusin. Hindi ako hindi ako makakain. Hindi yan sabi sa issue yung sinasabi mo stress ako, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. No. Hindi ganun ang issue. Hindi masasagot yan. Okay? Nandun na, tao ka. Pwedeng stress ka, sabihin natin, pwedeng sabihin natin, nasaktan ka sa mga nagbabasa sa'yo. Pero, Brad, maging patas tayo. Paano naman yung mga buyer? Paano naman yung paano naman sa tatay? Paano naman yung mga pamilya na nakita sa nangyari? Kasi ang problema dito, imbis na pagtutuunan ng pansin, ang ginawa mo, epekto nila sa iba. Biglang umikot ang kwento sa na nahirapan ako, nasaktan din ako. Ako yun na nusgahan. Well, doon ako napailing eh. Kasi klaseng move yan sa mga taong nag-shift ng attention mula sa ginawa niya papunta sa nararamdaman niya. Hindi naman invalid ang feelings mo dito. Okay? Hindi ako yun. Pero hindi po pwedeng feelings mo lang yung sentro habang may mga tao nasaktan sa mga ginagawa mo. Yung pagbabanggit mo ng corruption sa Pilipinas, that's an out of play. This is an out of context yan. So, ito yung moment yung sabi ko, ito yung sinabi yung moment na sabi ko, Nick?
Nasa issue tayo ng asal, accountability and public apology. Tapos biglang marami ka dapat patutuloy sa pansin gaya ng corruption sa Pilipinas. Brad, hindi ka senador. Hindi ka senador. Hindi ito privilege speech. Hindi, wag mo ilayo sa usapan. You're taking out of context. Kapag ang issue ay ikaw. Ikaw ang ikaw ang sagutin mo. Huwag mo ipasok ang problema sa buong bansa para lang lumit ang problema mo. Ito ang tamang apology, may kasamang action, hindi inventory. Ito yung bottom line kasi dito mga stories, no? Kung gusto mong paniwalaan ng tao na sincere ang sorry mo, ito ang mga dapat. May ka ng tawad na malinaw diretso. Pangalanan mong ano yung mali mo. Huwag mong i-condition yung parang nadala ka lang. Huwag mong gawing promo video apology, yung ginawa mo. Kaya nainis ako eh. Ayusin mo yung naapektuhan. Linisin mo yung pangalan ng taong tinahiya mo. Ang dami. Recently, ang dami a few years ago, a year ago, ginawa mong content. Tapos pinapahiya mo sa online. Ganun. Dapat harapin mo yung issue, hindi yung benta. Kasi sa totoo lang, no, ang sorry ay walang aksyon, ingay lang yan eh. At ang sorry yung at saka sorry na sinabayan mo ng bentahan, mas lalong nagmumukhang scripted yan. Okay? Para sa akin, hindi pa tapos ang pananagutan dito. At ito, ko dito, diretso sabi. Hindi sapat yung pasensya na po kung ang public damage ay malaki. Hindi pa sapat yung tao lang po. Kung may nasaktan lang, tao na prosesyon. Hindi pa sapat yung mabait po ako. Kung ang ebidensya nakita ng publiko ay kabaliktaran. Kung talagang gusto mong bumawi, unahin mo ang pag-aayos ng sira. Hindi yung pagmamarka yung susunod mong unit. Ganun naman kasimple. Okay? Mga stories, ito lang gusto iwan hindi lahat ng apology equal, May apology na may mga puso. May mga apology na halong negosyo kasi sa accountability yun. Okay? Dapat, at saka, kung tatanungin mo ano bang diretsahan, ang daming, dating sa akin video hindi patunay ang pag-ako ng mali. Para siyang kombinasyon ng pagsusol, pang-aawa, pagtuloy ng bentahan. Doon hindi ako kumbisido. 1 out of 5. O kaya 1 out of 10. O sabi yung ganun. Yun ang ko. Yung rate ko yun. Okay? Kaya ano masasabi nyo? Kayo, anong tingin nyo? Sincere ba yung apology niya yan? Comment section na lang ba sa baba. Okay? So, yun lang mga stories. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. Take notification button. Thank you and have a great night, stars. Bye.